ko. Bitawan niyo ako. Bitawan. Bitawan niyo ako. Tumahimik kayo. Ang lakas ng loob niyo. Hinuli niyo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Siyempre alam ka o kung sino ka. Si Yanran ang pinakamataas na pagkatao. Siya mismo si Yanran. Kapag pinakasalan kita, alam Montag bang sikat ka? Halika na. Tulong. Putangina Montag, sini pa Montag ako. Papatayin kita. Sino ka? Basura, wala kang hiya sa pambababae. Putangina Montag. Ano pakialam Montag? Aray. Eri. Parang langaw na sumalpok sa puno, walang kwenta. Aray. Kaya pala ang tapang mong makialam. May konting kaya ka pala. Mga hayop kayo, kahit 10,000 pa kayo, hindi sasapat sa akin. May bayak ka. Hintayin mo, tatawag ako ng tao. Umalis kayo. Wala ako sa mood ngayon para makipaglaro sa inyo. Kung gusto niyong mamatay, bahala na kayo. Enali, okay ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Isa kang probinsyano. Anong karapatan mo para kausapin ako? Ganito ba ang ugali mo sa nagligtas sa'yo? Paano ko malalaman kung hindi ito palabas mo lang? Matalino ka pala, alam mong probinsyano ka. Kaya gumawa ka ng paraan para lumapit sa akin. Plano mo lang to. Kung hindi ito para sa aking banal na lupa ng Kinyon at ang iyong pamilya Lee ay nagsign ng isang pakikipag-ugnayan. At kung hindi ako ang iyong napangasawa, hindi kita pakikinggan. Ano? Isa na namang impostor. Malapit na ang pagpili ng mapapangasawa ng pamilya Lee. Maraming tulad mong manloloko. Ginagamit mo lang ang peking kasunduan para sa madaling paraan. Imposter. Bakit mo ako tinatawag na impostor? Ano ang banal na lupa ng Kinyon? Ito ang matinding amoy sa iyo at nakamurang damit makakapasok. Katava-tava. Ang pamilya Lee na kilala ay may ganitong taong humuhusga sa itsura. Kung wala lang ang kontrata, hindi ako pupunta sa ganitong lugar. Basura. Kahit isang pares ng sapatos ko, katumbas ng ilang taon mong sahod, sinasabi mong basura ito. Ito ba ang dahilan mo para maging mapagmataas? Ito ang dahilan. Tila sa pamamagitan ng pagpapala ng Pieces UK, dumating ako sa araw na ito. Nagiging mayabang na ang pamilya Lee, ha? Bata, tumigil ka na. Lahat sa Jiang City alam. Ang maging asawa ng aking apo na si Yanran ay magiging pinakamataas. Ang mga plano mo, agad kong nakikita. Kalokohan. Maliwanag ang nakasulat sa kasunduan. Hindi mo ba mabasa? Ngayon, hindi na. Alam mo ba kung ano ang kinain mo kanina? Oo. Basura. Ang kinain mo ay ang swerte ng pamilya Lee. Isang pirasong papel lang ang makakapagpabago ng swerte namin. Akala Montag bata ako? Ako si Chen Kinyon, ngayon ay emperador ng Kinyon, nagpapatakbo ng swerte ng bansa. Kung kayo ang unang sumira sa kasunduan, huwag kang magtaka kung bawiin ko ang swerte. Bilang parusa, Talagang hindi makatarungan. Akala mo ba sa maliit na trick na ito ay matatakot ako? Talagang panaginip lang. ang kapalaran ay hindi masusunod, ang mga lumalabag ay parurusahan ng langit. Kahit anong sabihin mo, ang kasal na ito, hindi ko, si Lianran, tatanggapin. Kung hindi mo tatanggapin, may ibang tatanggap. Tiyak na pupunta ako sa selebrasyon ng pagpili ng nobyo ng pamilya Lee. Gusto kong makilala ang pinuno ng inyong pamilya Lee. Tingnan natin kung kaya niyang harapin ang banal na lugar ng Kinyon. Walang kwenta, hindi mo magagawa. Lola, malaking problema, ang industriya ng pamilya Lee ay inatake ng hindi kilalang konsorsyum.
Nawala na ang higit sa 10 bilyon. Ano? Paano possible? Lola. Tayo. Tayo bang pamilya Lee ay may nakagalit? Nakakainis. Talagang nangyari ang sinabi niya. Yan ran a. Baka naman, ipabalik natin ang matalinhagang tao. Hindi pwede, Lola. Baka ito ay coincidence lang. Kapag ipinabalik natin siya, baka mabiktima tayo ng kanyang plano. Siege. Kahit na ikaw ay estudyante ng banal na lugar ng Kingyun, ano naman? Ang double fish jet ay para lamang kay Xiao Jej. Hindi ko talaga hahayaang magtagumpay ka. Maliit na kapatid na babae, nagising ka na, talagang natakot ka sa amin, halika. Dahan-dahan. Elder sister, second sister. Nasaan ang maliit na kapatid na lalaki? Huwag mo na siyang banggitin. Ano ang nangyari sa maliit na kapatid na lalaki? Hindi ko inaasahan, ang maliit na kapatid na lalaki ay isang taong walang puso. Kahapon, sinabi pa niyang gusto ka niya. Ngayon, pumunta na siya sa paanan ng bundok para magpakasal. Ano? Paano nangyari ito? Hindi pwede. Pupunta ako para hanapin siya. Mga kababayan, maligayang pagdating sa selebrasyon ng pagpili ng nobyo ng pamilya Lee. Alam naman siguro ninyong lahat, ang pamilya Lee ay may hula. Na ang magiging manugang ay magiging pinakamataas na pinuno ng bansa. Magpakita kayo ng inyong kakayahan, patas na labanan. Tatay, ayokong magpakasal. Bastos. Alam ko ang iniisip mo. Ang lason na si Xiao Yan. Pa sa isang libro ng martial arts, pinabagsak ang aking pamilyang Lee. Gusto mo pa rin pakasalan siya? Si Kuya Xiao Yan ay may sariling pangarap. Ikaf talaga. Nabola kanya ng husto. Tama na, Patriarch Lee, wag na magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin. Ang pamilya Fang ay naghanda ng marangyang regalo. Isang hamak na pamilyang Fang lang. Nangangahas pang makipag-agawan sa pamilya Liu, ang regalo ng pamilya Fang. Naipon ko na sa tambakan ng basura. Liu Yang, napaka-despotado Montag naman. Despotado. Ako ay despotado. Tingnan natin kung sino sa Jiangcheng. Ang mangahas na makipag-agawan sa akin, si Liu Yang. Ikaw. Lisengo, ang kasunduan ng Kingyun Sacred Land at Pamilya Lee, tatanggapin mo ba o hindi? Anong Kingyun Sacred Land? Hinata, ikaf ang Immortal Master NG Kingyun Sacred Land? Talagang itong impostor na to. Nangangahas ka pang pumunta. Yan Ran. Sinasabi mong impostor siya. May ebidensya ka ba? Siempre meron. Napunit ko na ang kontrata ng kasal. Kung talagang galing sa Kingyun Sacred Land ang kontrata, bakit madali lang itong mapunit? Impostor siya, nandaya para makapagpakasal. May punto ka. Batang lalaki, alam mo ba na ang pagpapanggap na disciple ng Sacred Land ay kamatayan? Lalo na ang paggamit ng ganitong kasuklam-suklam na paan. Para pakasalan ang aking Yanran. Lumabas ka na. Paano kung hindi? Ikaw, Patriarch Lee. Sa ganitong basura, eksperto ako, si Liu Yang. Ako na. Basura, alam mo ba ang kapalit ng pagputol sa pagsasalita ko? Anong klaseng kapalit? Sa akin ka ba nagsasalita? Oo. Sigurado ka bang kaya mong harapin ako? Hahaha, nagpapanggap ka pa rin, nagpapanggap. Akala Montag talaga. Immortal Master NG Kingyun Sacred Land? Ang mga disciple ng Kingyun Sacred Land, lahat sila kilalang kilala. Tatlong bituing general na si Liu Qianqian. Puno ng kumpanya sa buong bansa na si Lucien. Pero ikaw, anong pangalan mo? Walang Kwentang Chen Kingyun. Sino ang nakakakilala sa'yo? Hahaha. Tama si Young Master Liu. Impostor lang siya. Impostor. Ang tunay na Diyos ay nasa harap nyo, bulag ba kayo at hindi makita? Basura, naya kana, di IKPA alles? Gusto Montag BA. Naipapabalik ko ang mga kamay at paa mo bago kay tapon. Dito ba ito? Nalaman ko na ang lahat. Ang angkan ng Lee, mayroon daw mahiwagang hula. Ang sinumang makakapangasawa sa anak na babae ng pamilyang Lee ay magiging pinakamakapangyarihan.
Kaya sandaling dumami ang mga manliligaw. Si Chen Qingyun na ito, walang puso. Kahit na magkasintahan sila ng kanyang junior sister. Ngayon, dahil sa isang peking hula, iniwan niya ang junior sister. Dalawang senior sister, hintayin niyo na lang ako sa labas. Gusto ko. Makipag-usap ng maayos kay junior brother. Ay. Sage, hintayin ka namin dito. Ang pamilya ninyong Lee wala man lang respeto sa kasunduan. Gusto pa ninyong baliin ang mga kamay at paa ko. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Kaya bang, bawat isa sa amin dito ay kilalang kilala sa Jiangcheng. Kaya naming kontrolin ang Jiangcheng. Ikaw na ganyan, nagmamalaki pa sa harap namin? Tama, palayasin na itong baliw. Magpanggap na disciple ng Qingyun Holy Land, kamatayan ang kapalit. Kapag nahuli, huwag kaming idamay. Tama, palayazin. 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 Mga ignorante. Kung ayaw ninyong madamay sa galit ko, mas mabuting tumahimik na lang kayo. Kataba-taba. Siyang Master Liu ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Paano ka makakapagsalita ng ganyan, basura? Yang Master Liu, Ubin Montag na lang, nakikipagkagaban PASIO. Mabuti. Lalong lumaki ang gulo dahil sa baliw na ito. Kapag nagalit ang lahat, hindi ko na kailangang kumilos. Ay, Bonso, sa buong buhay ko. Ikaw pa ang unang nagbanta sa akin. Paano mo gustong mamatay? Hinampas Montag ako, papatayin kita. Gusto mong mamatay. Walang pakundangan, puro away lang. Itong sipa ay para sa'yo. MGA God, nagpapanggap ba kayong mummy? Patian N. Yosia. Sagad hanggang mamatay, ako ang bahala. Sino sa inyo ang maglakas loob? Senior sister, bakit siya nandito? Hindi dapat nagpapahinga? Zenoka? Ang lakas ng loob mong pumasok sa piging ng pamilyang Lee. Bastos, Hinampas Montag ako? isang pamilya lang mula sa Jiangcheng. Anong karapatan mong pagdudahan si President Luo? Kilala ko lahat ng mga kilalang tao sa Jiangcheng, pero hindi ko pa naririnig ang apelidong Luo. Sandali lang. Ano ang ginangyari, Yang Master Liu? Maaari ko bang itanong kung ikaw ba ang presidente ng Luoshen Group? Diyosang Luoshen. Kilala mo ako. Pagpugay sa Diyosang Luoshen. Ano? Siya pala ang Luoshen. Ang Luoshen ang pinakamalaking conglomerate sa ating bansa. Hindi lang yan. May tsismis na ang Luoshen na ito ay estudyante rin ng Qingyun Sacred Land, isang dakilang immortal master na may pambihirang katayuan. Ang aking ama na si Liu Gang ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Noong sumama ako sa kanya sa Imperial Capital Chamber of Commerce, nakita ko ng malayo ang kagandahan ng Diyosang Luoshen. Liu Gang. Medyo may impresyon ako. Diyosang Luoshen, ano po ang dahilan ng pagdating ninyo sa Jiangcheng? Kung hindi ako darating, ang aking maliit na junior brother na si Lucian ay ituturing ninyong impostor at palalayasin ng bugbog. Pagpugay sa Diyosang Luoshen. Ano? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Si Chen Qingyun po ba ay inyong junior brother? Paano pwedeng mangyari yon? Isang palakang karubin lang siya, karapat dapat ba siya? Hindi, Diyosang Luoshen ay miyembro ng Qingyun Sacred Land. Kung gayon, ang batang si Chen Qingyun ay tiyak na. P-Stern NG ina. Anong klaseng napakalaking tao ba? Kinakalaban ko para sa babae? Kahit estudyante ka ng Sacred Land, ano naman? Ang aking kuya Chiao ay isang Diyos ng digmaan na nasa itaas ng libo-libo. Yan Ran. May tinatago ka ba sa akin? Wala. Ang pagkakakilanlan ni Chen Qingyun ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Kung hindi, si President Lu ay hindi dating dahil sa kanya. Ano ba talaga ang ginawa mo? Anong ginawa ko? Baka naman itong Lucian. Ay artista lang na nyaya niya. Nanangahas kayong pagdudahan ang aming President Luo? Naghahanap kayo ng kamatayan. President Luo, hindi ka upo kayo pinagdudahan. Kung alam ko lang na dating din ang inyong junior brother dito. Kung hiramin mo ang walong tapang ni Liu Yang, siguradong hindi ako maglalakas loob na pumunta. Oh, ang ibig mong sabihin ay kasalanan pa ng aking munting kapatid. Hindi, Luoshen, ikaw ay mapagpatawad. Pakiusap, patawarin mo ako. 8. Huwag mong pakialaman ang mga bagay ko, pwede ba? Kapatid,
Tayo ay magkasama mula pagkabata, parang magkapatid. Kailan pa tayo naghiwalay? Ang bagay na ito ay napakakomplikado. Bumalik ka muna, pwede ba? Hindi ako babalik. Kung babalik man, tayong dalawa ang babalik ng magkasama. Ate, maniwala ka sa akin, ang ginagawa ko ay may sarili kong dahilan. Ayokong makinig sa mga dahilan mo. Munting kapatid. Umuwi na tayo, pwede ba? Pasensya na, ate. Hindi ako makakasama mo pabalik. Pumunta ako rito para pakasalan siya. Dahil siya lang ang maaari kong pakasalan. Anong nangyayari? Zia, ay tumanggi kay Lucian? Hindi mo pa ba naiintindihan? Ang Chenshin Yun na ito, may sumasa upang maging pinakamataas na nilalang. Pero tinanggihan niya si Lucian. Talagang hindi niya alam ang kanyang lugar. Balif KBA? Sino ang gustong magpakasal sa iyo? Bakit? Talaga bang para lang sa walang kabuluhang hula? Ang ating mga pangako sa isa't isa ay pawang kasinungalingan lang ba? Munting kapatid. Ito na ang huling pagkakataon na tatawagin kitang munting kapatid. 8. Umalis ka na. Chen King Yun. Huling tanong ko na ito sa iyo. Ang isang walang kabuluhang titulo ng pagiging pinakamataas. Para sa iyo, talaga bang napakahalaga nito? Ang pagiging pinakamataas na nilalang ay napakahalaga para sa akin. Kaya kailangan kong pakasalan siya, walang dahilan. CJ, alam ko. Ako si Lucian, tanga na lang, tama na? Eh. Huwag mo akong hawakan. Simula ngayon. Ako si Lucian. At ikaw si Chen King Yun. Tapos na ang lahat. Ako si Lucian. At ikaw si Chen King Yun, tapos na ang lahat. Eight. Para iligtas ang buhay mo. Kahit lahat ay isumpa ko. Walang problema. Chen King Yun, Balif KBA Otanga? Bakit Montag ako pinipilit pakasalan? Dahil may kasunduan tayo. Kailangan kong tuparin ang kasunduan. Kalokohan. Makasarili ka lang. Gusto mong maging ang pinakamataas na nilalang. Anong pinagkaiba mo sa mga lalaking yun? Yan Ran. Bakit Montag na sabi yan? Kaibigang Chen, siya ang immortal na guro ng Holy Land ng King Yun. Ano naman kung estudyante lang ng Holy Land ng King Yun? Paano siya makakapantay sa kuya kong Xiao? Tumigil ka. Huwag mo na siyang banggitin. Kaibigang Chen, huwag kang mag-alala. Ang kasunduan ng Holy Land ng King Yun at ng aming pamilya Li. Gagawin ko ang lahat. Huwag nang patagalin, iminumungkahi ko. Na sa 3 araw ay gawin ang engagement party. Tatay. Pwede. Sa 3 araw. Dadalhin ko ang regalo. Para kunin si Miss Lee. Kaibigang Chen, ingat. Tatay, ayaf ko. Gago. Kung hindi dahil kay Boss Lu na nagpaliwanag. Hanggang kailan mo ako itatago? HMP. Probinsyana. Walang kwenta. Gusto mo akong pakasalan? Karapat dapat KBA? Wala sa inyo ang karapat dapat. Ang puso ko. Ay para lang kay Kuya Xiao. Hoy, munting kapatid, bakit mo ginaganito ang ating pangatlong kapatid na babae? Anong nangyari pangalawang ate? Ano ang nangyari? Nag-isa lang ang iyong pangatlong ate na uminom ng alak para kalimutan ang problema. Ano? Kapag may nangyari sa kanya, bubunutin ko ang balat mo. Hoy, ganda. Bakit nag-isa kang umiinom? Lumabas ka. Astig ah. Payo ko sa'yo, bago ka makipagsapalaran, alamin mo muna kung sino ang kinakaharap mo. Kaya mo bang harapin
Kataba-taba. Sa Jiangcheng, may tao ba na hindi kayang harapin ang aming Dragon Tiger Hall? Kung susunod ka ng maayos, baka masarapan ka pa. Anong ginagawa mo? Sabi ko na. Huwag mo akong gambalain. Putang ina. Ano pang hinihintay niyo? Patty and Yosia. Opo. Sino nang may lakas ng loob na galawin ang aking ate? Saan galing Tong Kupal na? Tu? Anong sinabi mo? Sabi ko, kapag ginawa mo yon, pupunin ko ang buhay mo. Anong ginagawa mo dito? Akala mo ba hindi ko kayang tapusin ang ilang hamak na tauhan? Hindi ko kayang solusyonan. Pumunta ako dahil nag-aalala ako sa'yo. Plastic. Sinong nangangailangan ng pagmamalasakit mo? 8. Ang katawan mo. Ang laki ng kapal ng mukha nyo. Sa ganitong sitwasyon, Nakasabi ako kung hindi talaga bibigyan na. Dragon Tiger Hall A. Dragon Tiger Hall? Hindi ko narinig yan. hindi mo kilala ang Dragon Tiger Hall, kaya pala ang lakas ng loob mo. Sasabihin ko sa'yo, sinalong at hunang Dragon Tiger Hall. Hindi lang 10,000 ang miyembro, kundi estudyante pa ng 3-star general. Liu Qiangqian. Sila ang tunay na. Underground Emperors NG Jiangcheng. Kaya pala pamilyar. Lilong, Lihu. Noong mga panahong iyon, nagluhod sila sa harap ng aming pinakamatandang ate. Nagmamakaawa na tanggapin sila at ang iyak nila ay nakakahabag. Kabulukan, mga kasinungalingan. Diretso mong binanggit ang pangalan ni Hu, mukhang gusto mong mamatay ah. Patty and Yosia. Sabi ko, hindi kita kailangan. Kaya pala ang yabang mo, may kunting kakayahan ka pala. Muntik ko nang makalimutan. Kasama ka rin. 8. Kumakalat na ang itim na usok, hindi ka na pwedeng lumaban. Huwag kang makialam. 8. Bilisan mo, tawagin si Master Hu. Tigil. Sinong nagpapaalis sa inyo? Darating na si Master Hu. Walang makakaalis sa inyo. Kung gusto kong umalis, walang makakapigil sa akin. Sinong may ganitong kapal na mukha? Master Hu, sila ang dalawa. Sabihin Montag. Paano mo gusto mamatay? Ikaw si Lihu. Tumahimik ka, bata. May lakas ka pang tawagin ng buong pangalan si Master Hu? Gusto mong mamatay? Lihu. Naalala ko, may kapatid ka pa. Si Lilong, di ba? 10 taon na ang nakalipas. Isang peres ng kambal na gusgusin ang dumating sa sacred ground ng Kinyon. Nagtiis ng malakas na snow sa harap ng bundok, lumuhod ng 3 araw at gabi. Hinihiling lang kay Ate Liu Qianqian. Nabigyan sila ng pagkakataong matuto ng mahika. Isa sa kanila, ikaw yon, di ba Lihu? Ikafay. Naalala mo na? Bakit hindi ka pa umalis? Anong naalala mo? Akala Montag ba't sinabi Montag lang? Ang kwentong alam ng lahat. Matatakot ako. Ako si Master Hao. Ilang taon na akong naghahari sa Jiangcheng. Hindi ako takot. Kung ganon, ngayon lang kita papasinin ulit. Ano bata? Gusto mo bang makipag-away sa akin? Kung alam mong estudyante ako. And I 3-star General Liu Qianqian. Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? Paano kung sabihin ko na si Liu Qianqian ay ate ko? Bata, nawawala ka na ba sa sarili mo? Nawawala o hindi? Pagdating ni Liu Qianqian, malalaman mo. Ate, talagang magaling kang magturo ng estudyante ha. Ano? Meron pang ganito? Ako mismo ang lulutas nito. Ipatawag ang personal na gwardiya. Pupunta tayo sa Jiangcheng Liuguang KTE. Siege. 5 minuto lang ang meron ka, hayaan mo akong umalis ngayon. Maaari mo pang itama ang pagkakamali mo. Naku, Master Hu, hindi pa ako nakakita. Ng taong ganito kayabang. Sa buong buhay ko, nakakilala na ako na maaming mayabang. Pero ikaw ang una, gumamit ng guro ko para takutin ako. Maganda ang babaeng to. Trip KO ang ganito. Sige, iwan mo siya sa akin. Kung hindi, mamamatay kayong magkasama ngayon. Talagang naghahanap ka ng gulo. Huwag mo akong takutin. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. 3. Dalawa. Huwag mo nang bilangin. Ano, nagdesisyon ka na? Tama, ngayon ay babayaran nyo ang lahat. Kaya bang. Patayin ninyo siya, sugod. General, ang target ay nasa loob ng KTE. Mabuti. Handa ang lahat, patayin ang sinumang lalaban. Opo.
Ano pang hinihintay ninyo, Zugot? Hoy, hindi ko inakalang marunong ka pala. Subukan mo kaya. Mukhang hindi mo pa naunawaan. Ako ay isang master ng martial arts. Tigreng lumalabas sa bundok. Paano ito nangyari? Live. Naghahanap ng kamatayan. Master, bakit ka nandito? Kung hindi ako darating, papatayin mo na ang iyong tiyuhin. Ha? Sinasabi mo bang itong walang kwenta ay tiyuhin ko? Pinag-alinlangan mo ba ako? Hindi ko kaya. Elder sister. Ito ba ang magandang estudyante na tinuruan mo? Little brother, patawad sa kahihiyan. Nagturo ako ng ganitong klaseng tao. Master, hindi ko talaga alam na tiyuhin ko siya. Paano ako makikipaglaban sa kanya? Tumahimik ka, noon ay nanumpa ka. Na matututo ng martial arts at magiging mabuting tao. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka bang mabuting tao? Dahil sa iyo, lahat ng ito ay nangyari, Brother Who. Hindi ko naman kasalanan ito. Gusto ko lang manghuli ng magandang babae. Paibigay sa iyo. At saka, hindi ba ganito lagi ang ginagawa natin? Tumahimik ka. Ang bilis mong kumilos. Live. Gaano ka kabahala? Naalala mo pa ba ang iyong sinumpa sa bundok? Ang sinumang gumawa ng krimen, Sabihin Montag. hindi katanggap-tanggap ng batas. Mabuti at alam mo. Dalhin niyo si Lihu. Iparusa siya ng husto ayon sa batas. Nakamali na po ako, Master. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Master. Dapat kang humingi ng tawad sa mga taong pinahirapan mo. Tingnan natin kung patatawarin kanila. Dalhin na. Huwag po, Master. Alam kong nagkamali ako, Master. Kayo na ang bahala rito. Ay report ang dapat i-report. Siguraduhin tama ang proseso. Opo. Ano ba talaga ang nangyari kay third sister? Naapektuhan ang puso niya ng masamang enerhiya. Mas malala ang kalagayan niya ngayon kaysa dati. Dati may 1 buwan pa siya, ngayon 1 linggo na lang. Ano? Ganon kalala? Wala na bang magagawa si Master? Wala na ring magagawa si Master. Ang makakapagligtas lang kay sister ay ang Double Fish Jade Pendant. Nasa pamilya Lee ang pendant. Kung gusto nating makuha ito, maaari lamang siyang pumasok sa pamilya Lee bilang isang bata na lalaki sa ilalim ng pagkakakilanlan ng Azure Cloud Great Emperor. Kaya, Junior Brother, hindi ka pala talaga walang puso. Gusto mo lang iligtas si third sister. Pero bakit hindi mo diretsuhin? Alam mo ang ugali ni sister, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa makita akong magpakasal sa iba. Kaya, kailangan kong itago sa kanya. Lianran, Ikaf. May mukha ka pang ipatawag ako. Liu Yang, luwag ka talaga. Duwag? Sino ba si Chen Qingyun? Maaari ba nating hawakan ang mga tao ng banal na lupa ng Qingyun? Kaya paano kung ito ang Azure Cloud Sacred Land? Sa karamihan, siya ay isang ordinaryong disipulo lamang. Kung mapapatay mo siya, i-recommend kita kay Warrior God Xiaoyan. Bakit ko dapat paniwalaan? Sino si Xiaoyan? Siya ang warrior god na binigyan ng titulong Wu Anjon ng ating pinuno. Pangalawa lang siya sa pinuno sa buong Dragon Country. Anong karapatan mo para i-recommend ako? Siyempre, dahil may dala ako ng bagay na. Kailangan ni Kuya Xiaoyan. Kung mapapansin ka ni Warrior God Xiaoyan. Ang iyong pamilya, Liu, ay lalampas na sa Jiangcheng at yayabong sa buong Dragon Country. Hindi ka ba naiinggit? Immortal Teacher Itong Zi Chen Qingyun. Ano naman kung immortal teacher? Gumastos ako ng malaki para bumili sa black market ng Immortal dispelling powder. Sinasabing walang amoy at lasa, at kayang magpawala ng kapangyarihan. Engi ang immortal. Isang napakalakas na gamot. Tama. Paano kung hindi siya mahilo? Ano ang gagawin natin? alam kong may pagdududa ka pa. Pasok. Ang Pangulo ng Longhu Hall, si Long Yi, ay hindi nag-aral. S.R. Qingyun Holy Land? Kahit ano pa ang Qingyun Holy Land? Hindi nila dapat hinuli ang kapatid ko. Kahit ang Diyos mismo ang dumating, wala silang magagawa. Sabihin mo, bakit mo ako pinatawag? 2 araw na lang ang engagement party natin. Pinatawag kita para pag-usapan ang mga detalye ng engagement party. Hindi mo ba ako itinuturing na halimaw? Ayaw mo akong pakasalan? Anong magagawa ko kung hindi kita pakakasalan? Ipapakasal ako ng tatay ko sa isang basura tulad ni Liu Xiao na laging lasing at walang kwenta. Wala akong pakialam. Ginagawa ko lang ang usapan.
Mukhang interesado si Mr. Chen SA Double Fish Jade Pendant A. Gusto ko lang mabawi ang mga bagay na. Pag-aari ng Kinyon Holy Land. Masarap ang kape dito. Tikman Montag, Mr. Chen. Emily, may halo ba ang kape mo? Hindi naman. Biro lang. Bakit ka napapraning? Wala akong ginawa. Okay. Pag-usapan natin ang importante. Pag-usapan ang importante. Anong importante pa ang pag-usapan? Shen Kinyon, ang bait Montag talaga. Anong problema ko? Malapit ka nang mamatay, hindi mo pa alam? Liu She, lumabas ka na. Yo! Kumusta, Mr. Chen? Nandito ka pa. Bakit hindi ako pupunta? Ikaw, Chan Chin yun. Isang hakbang lang. Hakbang? Hindi ka natatakot na masaktan ka rin? Basura. Malapit ka nang mamatay, ang yabang mo pa. Alam mong estudyante ako ng Kinyon Holy Land. Pero ginusto mo pa rin akong harapin? Mukhang matagal na kayong nagplano nito. Ikaw, Chan Chin yun, ay isang ordinaryong estudyante lang ng Kinyon Holy Land. Kapag pinatay kita, makikilala ako ng War God. Ang panganib na ito ay sulit. Sasabihin ko sa iyo, may lason ang kape mo. Immortal powder ang tawag dito. Mawawalan ka na ng lakas at magiging isang mahina ka na. Ah, ganun pala. Ang galing ng plano mo. Hindi ka natatakot? Takot? Bakit ako matatakot? AMEA, nagpapanggap ka lang. Liu, ano pang hinihintay Montag? Ano pang hinihintay? Ayong mga tao, paligiran niyo siya. Handa. Siege. Naglakas loob kang manggulo sa akin. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Munting cute. Ikaw ang gusto kong mamatay. Master Lai, kumilos ka na. Paano ito nangyari? Walang epekto sa iyo ang immortal powder. Isang mortal na nag-aakalang maintindihan ng isang Diyos. Yan Ran, napaka-ignorante mo. Walang problema, kahit walang immortal powder, kayang-kaya ko. Ikaw si Lilong. Bata. Kung natalo mo ang kapatid ko, may kakayahan ka. Pero naabot ko na ang Grandmaster level. Mamamatay ka ngayon. Walang kwenta. Pakawalan mo ako. Tumahimik ka. Paulit-ulit mo akong ginugulo at hindi mo alam ang iyong lugar. Pinagtatangkaan mo ako, ginagamit lang ang pamilya mo, alam mo ba? Master Lai, bakit hindi KPA kumikilos? Nang api ka pa, alam mo ba na ang 10,000 kong tauhan ay pinalibutan na ang kapehan na ito. Dito ka mamamatay ngayon. Lai Long, Mensahe ni General Liu, lumuhod ka at makinig. Hu Ofeng. Hufeng, bakit ka nandito? Nasaan ang ate ko? Kai Ginong Chen, Si General Liu ay agarang nay talaga pabalik. CJ, Lai Long, Siya ang nag-uusamihin ang kapatid mo. Pero General Liu, sigurado ka bang gusto mo pang maghiganti? Hindi, impossible ito. bakit imposible? Si Liu ay nag-enjoy sa pagdukot ng mga dalaga. Napakalaking kasalanan at ngayon ay opisyal na. Nahuli ang Hufeng Batayon. Ano? Matigas ang ulo, putukan. Ano? Immune ka SA bala? Ignorante, paano ako masasaktan ng ordinaryong bala? Ang dali mong napigilan ang atake ko. isang ordinaryong master lang, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba ang kasabihang may laging mas magaling sa'yo? Nagpapanggap ka, mamatay ka na.
Ano? Ano ba at halaga ang level Montag? Hindi mo kailangang malaman ang level ko dahil para sa'yo. Masyado itong mataas para maabot mo. Mabuhay si Kitchen. Suguri inyo siya. Hulihin ang kriminal. Tumigil ka. Sinong nagpapaalis sa'yo? Ano? Gusto mo rin ba akong hulihin? Kung pwede lang, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Alam kong hindi mo kaya. Nagpakasal ka lang sa akin. Dahil sa double fish jade, di iba? Ano naman? Pangarap lang yan. Ang double fish jade ay kay Kuya Chow. Hindi kayo karapat-dapat. Sino ba talaga itong si Kuya Xiao na sinasabi mo? Kumpara sa kanya, parang langit at lupa ang agwat mo. Huwag kang mayabang. Pagbalik ni Kuya Chow, hindi kanya patatawarin. Ile, ako si Chen Qingyun, hindi ako takot sa mga banta mo. Kung maglakas loob siyang pumunta, siguradong hindi siya makakauwi ng buhay. Ikaf. Sa araw ng kasunduan, pakakasalan kita kahit sino pa ang humadlang. Iyon ang pangako ko. Bukas na ang kasunduan. Bakit hindi mo pa sinusukat ang damit mo? Tatay, ayaw kong pakasal sa walang kwentang yun. Zuplada ka. Si Chen ay isang immortal mula sa Kinyun Sacred Land. Alam mo ba kung gaano katagal naghintay ang pamilya Li para dito? Tatay, ano ba ang maganda sa walang kwentang yun? Isang tao lang ang gusto kong pakasalan. Ang isang tao na nasa ilalim lang ng isa. Ang war god na si Xiao Yan. Bastos ka. Kung hindi dahil sa masamang si Xiao Yan na pumatay sa lolo mo, hindi sana nagkaganyan ang pamilya Li. Tulungan ang binibini magbihis. Niloloko Montag ako. Hindi pumatay si Kuya Xiao. Binibini. Isuot Montag na. Umalis kayo. Kaya kauna. Tu. Opo. Chen Qingyun, dapat kang mamatay. Pagdating ni Kuya Xiao, siguradong pupugutan kita ng ulo. War God, may balita mula sa Jiangcheng. Si Liakan and pamilya Li ay magkakaroon ng kasunduan bukas. Ano? Ang maliit at kaibig-ibig na si Lianran, hindi pa sinabi mo maghihintay ka sa akin, Panginoon. Ngayon, ikaw na ang namamahala. Sa lakas ng militar ng buong bansa, ang Diyos ng digmaan, kahit ang pinuno ng bansa, ay isang tautauhan lamang. Ang maliit na babaeng ito, mula sa isang pamilya, ay dapat ba magalit ka? Ano ba ang alam Montag? Mayroon siyang bagay na kailangan ko. Sabihin Montag, sino ang kanyang kasintahan? Medyo komplikado, parang galing sa banal na lupain ng Kinyun. At kapatid ni Henel Liu sa pag-aral. Ano ang banal na lupain ng Kinyun? Kapag nakuha ko na ang lahat ng banal na kapangyarihan sa Jadipendent, ang banal na lupain ng Kinyun ay magiging isang guho. Ipasa ang aking utos. At tapuntahin si Liu Qianqian dito. Opo, Panginoong Diyos ng digmaan, ano ang iyong mga utos? Liu Qianqian, ang lakas ng loob mo. Panginoong Diyos ng digmaan, may nagawa ba akong mali? Mali? Hindi. Tama ang ginawa mo. Isang utos lamang mula sa akin, at naglakbay ka sa digmaan, upang tulungan ako sa aking mga problema. Bakit ka nag-agalit kay Kian? Dahil pinabayaan mong ang iyong estudyante mula sa Kinyun ay agawin ang babae ko. Panginoong Diyos ng digmaan, hindi ko ginawa yon. Huwag mong kalimutan na bukod sa pagiging pangunahing estudyante ng banal na lupain ng Kinyun, ikaw ay isa rin sa aking mga aso. Ikaf. Ikalat ang balita na ako mismo ang mamumuno sa milyon-milyong kawal ng hukbo ng digmaan at dadalo sa kasal ng pamilya Li. Opo. Nasil ko na ang iyong kapangyarihan. Ano? Huwag kang gagalaw. May naiwan akong maitim na enerhiya sa iyo. Sa tamang panahon, magiging kapaki-pakinabang ka. Opo.
Ate, bukas ay pupunta na ako. Para ikasal kay Lianran. Kapag nakuha ko na ang double fish jade pendant. Gagaling ka na. Ihanda ang mga regalo at bigyan ng karangalan ang aking kapatid sa kasal bukas. Talagang isang magandang kwento ng pag-ibig. Mga minamahal na panauhin, salamat sa inyong pagdalo sa kasal ng aking anak na babae, na si Lianran. Ako ay lubos na nagagala. Narinig ko na si Ginoong Lee ay may propesya mula sa isang dakilang tao at naghintay ng mahabang panahon para pumili ng mapapangasawa. At ito pala ay isang taong gubat bilang manugang ng pamilya Lee. Nagbibiro ka, Liu. Si Chen ay isang kaibigan. Pero siya ba ay estudyante ng Kinyon Holy Land? Siya lang ay medyo tahimik lang. Kung sinabi niyang estudyante siya ng Kinyon Holy Land, edi estudyante siya. Li, bata ka pa masyado. Si Boss Lu mismo ang nagsabi, imposibleng peke ito. Liu, kung may problema ka, pwede naman pag-usapan ng pribado. Hindi na kailangang maging agresibo sa kasalan. Ang anak kong si Liu Yang, nasa ICU pa rin ngayon, nakahiga. Hindi mo ba alam ang sitwasyong ito, Li? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagkukunwari ka pa. Akala mo tagpiatangga ako? Ang huling taong nakita ng anak ko bago siya magkasakit ay ang anak mong babae. Lianran, ano ang ibig sabihin nito? Ito ay malaking araw para sa aming pamilya, Li. Huwag kang makikagulo dito. Emga tauhan. Ipalibot siya. Sabihin ko sa iyo, kung hindi mo ibibigay ang salarin ngayon, gagawin kong libing ang kasalang ito. Tumigil kayong lahat. Hindi ko hahayaang guluhin niyo ang kasal ko. Kaibigang Chen, dumating ka na. Lee, huwag kang mag-alala. Ang mga nangyayari dito ngayon, ako ang bahala. Nakakapanatag ang salita mo, Chen. Bata, huwag kang makialam. Makialam ka pa. Hindi ako takot sabihin sa'yo. Ako ang nanakit sa anak mong si Liu Yang. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ang anak mo ay nakipagsabuatan sa masasamang tao para patayin ako. Kahit patayin ko siya sa lugar. Ito ay ituturing na self-defense. At saka, pinabayaan ko pa siyang mabuhay. Hindi ako nagkakamali, ang groom pala ang may gawa. Siya ang nanakit kay Liu Yang. Mabuting palabas ito. Ang pamilya Liu ay hindi basta-basta susuko. Mga salitang walang kwenta. Dapat kang mahuli ngayon. Kapaluhurin kita sa harap ko at humingi ng tawad. Alam mong estudyante ako ng Holy Land tapos lalapit ka pa. Isipin mong mabuti. Kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan nito? Ikaw lang naman ay isang ordinaryong estudyante ng Holy Land, Chen Kinyon. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang sindak ng paghamon sa aming pamilya Liu. Zugurin. Tigil. Tingnan natin kung sinong may bayag na hawakan siya. Ang tapang ng espiritong enerhiya ng babaeng ito. Zenozia? Zia? Siya ang pinakasikat na artista at Dragon Queen ng Lunggo. Si Yuan Huan at ang kapangyarihan sa kanyang likuran. Ay nakakabilib. Pero bakit napunta ang ganitong klaseng tao? S.A. Jiang Cheng? Monsieur, ano ang ibig mong sabihin? Malinaw na malinaw pa ang ibig kong sabihin. Kung may gagalaw kahit isang buhok lang kay Chen Pinyon, papanikin ko ang inyong pamilya, Liu sa Jiangcheng. Tol, ang dami mong backer ha? Ang nakikita mo ay tila butil lang sa karagatan. Ang tunay kong kapangyarihan ay higit pa sa iniisip mo. Akala mo ba isang artista lang ang kaya mong ipangharang sa pamilya Liu? Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya Liu sa Jiangcheng ay nakaugat ng matagal. Matatakot ba kami kay Yuan Huan? Hanggat walang nakikitang kabaong, hindi maniniwala. Wala nang saysay ang pamilya Liu. Ipagbawal ang pamilya Liu sa Jiangcheng. Akala mo ba isang tawag lang? Kaya mong ipahamak ang pamilya Liu? Sasabihin ko sa inyo, imbestigahan ninyo rin kung sino ang nasa likuran ng pamilya Liu. Bago ako pumunta rito, nalaman ko na ang lahat. Ang dahilan kung bakit umabot hanggang ngayon ang pamilya Liu. Ito ay nakasalalay sa pamilya ng araw ng lungsod ng imperyo. Ngunit alam mo o malay, ang Imperial Citizen family ay suportado ng batang babaeng ito sa lihim. Kay lakas ng loob mong magsalita. Sanyo Sun, Liu Zhangming. Ang tapong mo. Bakit si Missy pa ang inabi Montag? Mula ngayon, wala ng pamilya Liu.
Hindi ito. Liu Zhengming. Hinayaan mo mapanirang puri si Liu Yang at pumatay ng iba. Ang wakas na ito ay dahil sa sarili mong gawa. Misye, nagkamali ako. Ipatawad mo ang buhay ko, ang buong pamilya ko. Ako ang bumubuhay sa kanila. Ang pamilya ko, hindi pwedeng mawala ako. Pumatay ka ng iba, ito ang kapalit. Sa paghamak mo sa Kinyon Sacred Land. Dalhin Zia. Missy, huwag ganyan, Missy. Second senior sister, hindi ko akalain na ganoon kalaki ang kapangyarihan mo. Little Junior Brother, lahat ng mga estudyante ng Kinyon ay nakatayo sa rurok ng mundo. Tama ka naman. Hindi ko inakala na ang pamilya, Liu, na walang katulad sa Jiangcheng. Sa harap ni Missy, ay walang kahit kaunting kakayahang lumaban. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Missy? Siya ang pangalawang senior sister ni Chen Qingyun. Kung may sisihin ang pamilya, Liu sa pagiging mapagmataas. Dumating si Missy, at ang pamilya Li ay hindi handa sa pagtanggap. Bigyan ng upuan si Missy. Hindi na kailangan ng upuan, narito ako para sa aking Junior Brother. Upang magbigay ng dowry sa pamilya Li. Si kaibigang Chen ay tunay na isang mabuting manugang para sa pamilya Li. Ipakita ang mga regalo. Unang regalo, isang jade na rui, nagkakahalaga ng 10 milyon. Pangalawang regalo, isang pairs ng blue at white porcelain, isang pairs ng jade na kilin. Nagkakahalaga ng 100 milyon. Ikaapat na regalo, isang luxury villa sa Luding Mountain Villa sa kapital. Nagkakahalaga ng 10 bilyon. Pangarap lang. Kahit pa ibigay mo ang araw sa langit, hindi ako, si Lianran, magpapakasal. Sa isang walang kwentang tao tulad mo. Yanran, ano ang sinasabi Montag? Tatay, hindi mo pa alam, si Kuya Chiao ay magdadala ng kanyang grupo ng mandirigma sa Jiangcheng. Siya ay narito para sa akin. Tumigil ka. Si kaibigang Chen ay isang immortal master mula sa Kinyon Holy Land. Ang kanyang mga senior sister ay kilalang kilala. Ang pagtupad sa kasunduan sa kasal kay kaibigang Chen ay isang malaking biyaya para sa pamilya Li. Isang ordinaryong estudyante ng Kinyon, paano ihahambing sa akin? Kuyang mandirigma, akala mo ba madali lang maging estudyante ng Kinyon Holy Land? Ano naman ang ibig sabihin noon? Sa paningin ko, siya ay isang pathetic na tao mula simula hanggang katapusan. Hindi ko inakala na sa iyong paningin ako ay isang napakababang tao. Hindi lang bababa, nakakadiri. Gusto kitang patayin, tumigil ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na insultuhin ang aking junior brother na si Yi Wanwan? Ano ang problema kung insultuhin kita? Ikaf, si Yi Wanwan ay isang artista lang. Babae, bakit ka nagbibigay ng opinyon, puno ng kasinungalingan? Ganito ba ang pagpapalaki sa pamilya Li? Lianran, mula simula hanggang katapusan. Hindi kita pinilit, gusto ko lang tuparin ang kontrata. At kunin ang jade, ngunit ikaw, lahat ng paraan ay ginawa mo para patayin ako. Ang aking pasensya ay may hangganan. Walang pilitan. Isang sirasirang kasunduan sa kasal, gusto mo akong pakasalan. Ako, si Lianran, ay may sariling buhay. Bakit ako pakakasalan mo, Tag? Kung mapapakasal man ako, sa wargod na lang na nasa tuktok ng libo-libong tao. Wargod na nasa tuktok ng libo-libong tao. Napaka-ignorante Montag. Ang war god na sinasabi mo, sa aming Kinyon Sacred Land, ay isang hamak na langgam lang. Ikaf. Aba, langgam? Tingnan natin kung sino ang may ganitong kapal na mukha. Si Xiao Yan, ang lason, talagang dumating. Pagpupugay sa war god. Kuya Xiao. Alam kong darating ka para kunin si Yanran. Siyempre naman. Ang pamilya Li, talagang gusto nilang guluhin ang langit. Akala ko chismis lang. Pero talagang dumating ang war god. Siya ang simbolo ng lakas ng Dragon Country. Kahit ang pinuno ng bansa, ay nagbibigay galang sa kanya. Nakita mo, Takpea? Ang apat na general. Sila Heaven, Earth, Mystic at Yellow ay narito na. Bawat isa sa kanila ay kayang wasakin ang isang bansa. Yanran, namiss mo ba ako? Ang iyong war god? Siyempre naman. Napanaginipan ko si Kuya Chiao. Talagang karapat dapat kang maging babae ko. Napakatapat. Siyempre naman. Sa buhay man o kamatayan, kay Kuya Chiao pa rin si Yanran. Sa buhay man o kamatayan, kay Kuya Chiao pa rin si Yanran. Xiao Yan, hindi ka welcome sa aming pamilya Li. Umalis ka na. Li Zhengguo, gusto mo bang mamatay? Noon, para lang sa isang manual, pinatay mo ang aking ama. Dahil dito, bumagsak ang pamilya Li. Kung hindi dahil sa Kinyon Sacred Land. At sa Double Fish Jade, wala na sana ang pamilya Li. Survival of the fittest. Ang tuntunin ng mundong ito, para makuha ang kapangyarihan. Na mamuno sa mundo, ang pagsakripisyo ng isang hamak na pamilya Li ay walang kabuluhan. Ang wargod na ilang yan ay isang napakagaling na bayani. Pero isa pala siyang kahabag-habag na uod na naghahangad ng hungkag na kapangyarihan. Sino ka? Kuya Xiao, Zia si Chen Qingyun. Gamit ang pangalan ng Kinyon Sacred Land, nagwawala siya sa Jiangcheng. Ah, ikaf si Chen Qingyun? Ako nga. Mabuti, Chen Qingyun.
Alam mo ba na nagkasala ka ng isang kasalanang kamatayan? Ang mga ginagawa ko, Chen Kinyon, ay prangka at marangal. Anong kasalanan ang meron ako? Nasa bingit ka na ng kamatayan, matigas pa rin ang mukha mo. Walang kwenta. Ang pinakamalaki mong pagkakamali ay ang paghangad sa ari-arian ni Xiao Yan. Katawa-tawa. Ang Doublefish Jade ay ari-arian ng Kinyon Sacred Land. Kailan pa naging sayo? Mga basura na nakatingin lang sa balon, kapag nakuha ko na ang Jedi Pendant, ang susunod ay lulusubin ko ang Green Cloud Holy Land, at sa oras na iyon, ang buong kapalaan ng Dragon Country ay mapapasailalim sa aking kontrol. Ang laki ng ambisyon mo ah. Kung gayon, tanungin mo muna ang aking kamao kung papayag ba ito. Junior brother, hayaan mo akong humarap dito. Juan, isang artista ka lang, naglakas loob ka pang humarang sa akin. Para sa tulad mong walang kwenta, isang artista lang ako. Siyempre kaya ko. Senior sister, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, junior brother. Kahit papaano ay Grandmaster Realm ako, sapat na para talunin sila. Sage, dahil determinado kang mamatay. Pagbibigyan kita, patayin siya bilang babala. Mga basura talaga, hindi pa kayang patayin ang isang babae. Kahit si Juan ay magaling sa laban. AME, hindi nakakagulat na estudyante ng Holy Land, may konting kakayahan. Mas magaling kaysa sa basurang laging nagtatago sa likod ng babae. Tigilan mo ang kakornihan. Likas lang na protektahan ng senior sister ang junior brother. Ikaw naman, may lakas ka bang makipaglaban sa akin? Babaeng walang alam, ano ang silbi ng panalo mo sa mga basurang ito. Pero gusto kong bigyan ka ng isang pagkakataon. Kung magiging babae mo ako, pwedeng kong patawarin ang buhay mo. Ano? Xiao Giga, hindi ba sapat na ako lang? Tumahimik ka. Ang War God ay nagdedesisyon. Kailan ka naging may karapatan magsalita? Ikaf? Hindi kita pinapansin. Babaeng suplada, ayaw mong tanggapin ang kabaitan ko? Kung gayon, papatayin kitan gayon. Senior sister, Paano nangyari, ang iyong cultivation ay hindi masukat? Isang Grandmaster Realm lang, naglakas loob kang magmalaki sa harap ko. Walang kakayahan. Kailangan mong makuha ang Twin Fish Jade Pendant para iligtas ang senior sister mo. senior sister, sapat na ang nagawa mo. Ang natitira ay ako na ang bahala. Ikaw ang bahala? Basura, ang taas ng tiwala mo ay. Xiao Jej, medyo magaling itong batang ito. Kahit si Lilong ay hindi niya kalaban. Lailong. Hindi ba't subordinate ka o yun? Ang estudyante ni Liu Qianqian, Ang senior sister ay subordinate niya. isang lilong lang ang natalo. Ang kanyang cultivation as realm, sa paningin ko, parang isang sisiw lang. Hindi mo ba naiisip na kaya mo? Ang tunay na malakas ay may limitasyon sa mahina. Xiao Yan, hindi ka karapat-dapat. Mayabang, ngayon ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Ang suntok na ito, antas ng Diyos sa lupa. Kaya mo bang haapin? Isang maliit na Diyos sa lupa, wala kang karapatang sumuntok sa akin. Xiao Yan, malalaman mo agad para sa'yo. Ako ay isang napakakatakot na pagkatao. Walang kwentang basura, ilan lang sa Dragon Country ang. Nangahas na kausapin ako ng ganyan, mamatay ka na. Ano? Alam mo ba na sa taas ng Diyos sa lupa, may isa pang antas? Sa taas ng Diyos sa lupa, ay ang antas na emperador na nag-isa sa kasaysayan. Ikaw, bata ka pa, paano mo nagawa? Ako si Emperador Kinyon, ikaw Xiao Yan. Susuko ka ba o hindi? Hahaha, talagang pinagpala ang aming pamilya, ang Kinyon Holy Land. Nagkaroon ng isang emperador. Impossible, paano kayang si Xiao Jej ay hindi kalaban ni Chen Pinyon? Totubea? Ito si Chen Kinyon ay isang malakas na nasa antas na emperador. Ito ay isang alamat. Ang nag-isa sa kasaysayan, paano pa ito magiging peke? Hindi mo ba nakita na si Xiao Yan ay hindi niya kalaban? Ikaf, zino ka talaga? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Ako si Chen Kinyon. Ang naghahawak sa kapalaran ng Dragon Country, nag-isa sa kasaysayan, ang pinakabatang emperador. Xiao Giga. Xiao Giga, okay ka lang ba? Kainis, hindi ko inakala na ang plano kong. Mahigit 10 taon ay sinira mo. Dahil masyado kang mayabang, hindi mo masisisi ang iba. Hindi mo ba sinabi na gusto mong wasakin ang Kinyon Holy Land, unahin ang mundo? Kaya mo bang harapin ang suntok ko? Tika, Chen Kingyun. Akala Montag beatanga ako? Heto, hawakan mo ito. Ano na namang kalokohan ang ginagawa mo? Zaluhin Montag. Shidi, tulong mo ako. Shiji, ano ang nangyari sa'yo? Shady, siniliuhan ni Xiao Yan ang aking kapangyarihan. Tumahimik ka. Sino ang nagsabi sa iyong magsalita ng ganyan? Shiji, Akala mo wala akong plano?
Basta nasa akin ang Shiji Montag. Wala kang magagawa sa akin. Ano ang ginawa mo sa Shiji ko? Gusto mong malaman? Sasabihin ko sa iyo, basta. Lumuhod ka sa akin, sumuko ka sa akin. Xiao Giga, ang gwapo Montag talaga. Si Aoyan sa pamamagitan ng pananakot. Pinapaluhod mo ako sa iyo, talagang akala mo. Kaya mo ako. Pwede mo akong patayin. Pero kung papatayin mo ako, ang dalawa mong Shiji ay kasama kong mamamatay. Si Aoyan, hindi mo dapat ginawa. Ang gamitin ang Shiji ko bilang panakot sa akin. Alam mo, ang galit ng emperador, napakalupit. Chunching yun ay ikaw, ang lakas mo. Ikaw ang una at tanging kalaban na nakaharap ko. Bibigyan kita ng pagkakataon, iligtas mo ang Shiji mo. Ano, gusto mo pa akong paluhodin? Alam ko kung bakit mo gusto ang J-Dependent. Gusto mong iligtas ang iyong third Shiji. Tama ba? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, simple lang. Pwede kong ibigay sa iyo ang J-Dependent. Ano? Pero kailangan kong makuha ang Emperador Cultivation sa loob mo. Xiao Gage, paano mo ako mapapapayag? Napakazalan si Chen King yun. Yan ran. Lalaki ang nag-usap, huwag kang makialam. Xiao Giga, hindi Montag ba sinabi na mahal Montag ako? Hindi mo ba sinabi na pakakasalan mo ako? Mahal kita. Ano ka ba? Kapat dapat ba sa pagmamahal ni Xiao yan? Yun pala, niloloko Montag lang ako. Mahal na mahal kita. Bakit Montag ako niloloko? Dati, gusto ka ulang ang Twin Fish Yada Pongdong. Para mas lumakas ang cultivation ko. Pero na yon, may libreng furnace na. Ang maliit na Twin Fish Yada Pongdong, ano lang yun? Ganon pala. Yun pala sa puso ninyo. Ako si Lianran, isa lang akong panakot. Sobrang disappointed ako sa inyo. Yan ran. Hanggang dito na tayo. Wala na akong babalikan, intindihin mo ako, okay? Okay. Naiintindihan kita. Susundin kita. Tangga ka. Naisip mo na ba? Ito ang pinakamagandang solusyon. Hindi ka ba na-excite? Naisip ko na. Huwag mong malitin, Junior. Ikaw ngayon ang pundasyon ng banal na lupain ng Kinyon. Kung wala kang kapangyarihan, paano mo pamamahalaan ang kapalaran ng Dragon Country? Okay lang, senior sister. Ang tinatawag na kapangyarihan at lakas ay parang ulap lang. Ang tunay kong minamahal ay nasa bingit ng kamatayan. Paano ako atras? Junior, ikaf. Bakit? Ang matalinong nakikilala sa panahon ay tunay na bayani. Tigilan mo ang kakulitan. Anong gagawin ko? Bukas sa oras na ito, pumunta ka sa templo ng digmaan. Bigyan mo ako ng kapangyarihan, pakakawalan ko ang tao. CJ. Kaibigang Chen. Kawawang pamilya Li. Panginoong Lee. Kasalanan nito ni Xiaoyan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Dapat ay magandang bagay ito. Hindi ko inasahan na magiging ganito. Tayo na, umalis na tayo. Hindi natin dapat pakialaman ang ganitong antas ng bagay. Tama. Ituring na lang nating hindi nangyari ang mga pangyayari ngayon. Senior sister. Junior, hindi ko na kaya. Napakasama ni Xiaoyan. Pagkatapos ng suntok na ito, may naiwang lihim na enerhiya. Junior, huwag kang pumunta. Senior sister, huwag ka muna magsalita, magpahinga ka. Ang natitira, ipaubaya mo sa akin. Okay. Lene. Xiaoyan, ang talino mo ang sumira sa'yo. Asa? Kuya Xiao, akala kao. Ayaw mo na talaga kay Yanran. Paano naman? Nasisiyahan ako sa ugali mo. Isang karangalan ang maglingkod sa dakilang mandirigma. Mabait. Sa buong Dragon Country, tanging ako lamang si Xiaoyan. Ang nangangahas na kalabanin ang banal na lupain. Kung makakasama mo ako, hindi man umangat ng husto, magiging isa ka sa mga pinagkakainggitan. Tama si Kuya Xiao. Dakilang mandirigma, nagawa ko na ang hiniling mo. Pwede mo na ba akong pakawalan? Anong nagmamadali? Wala Piazi Chen King yun. Hindi ka pwedeng umalis. Bakit? Xiaoyan, ano pa bang gusto Montag sa akin? Liu Qian Qian.
Ingatan mo ang tono ng pagsasalita mo. Kapag kausap mo ang isang Diyos ng digmaan, ibaba mo ang ulo mo. Xiaoyan, huwag mong kalimutan. Sino ba ang dahilan kung bakit ka naging Diyos ng digmaan? Anong oras na? Nag-emotional appeal ka pa rin? Pero talagang kailangan kong pasalamatan ka. Dahil sa iyo, nakapasok ako sa daan ng immortal cultivation. Dahil sa iyo, nalaman ko na ang pamilya Li at ang banal na lupain ng Kinyon ay may malalim na koneksyon pala. Pwey, walang utang na loob na tao ka. Kung alam ko lang na magiging ganito ka, hindi sana kita tinanggap noon. Tumigil ka. Sa mundong ito, ang lakas ang nagdidikta. Ito ang itinuro mo sa akin. Pigilan mo. Pakawalan mo ang ate ko. Napaka-prompt Montag naman. Narito na ako. Pwede mo nang pakawalan ng ate ko. 8. Bunso. Kumusta ka? May nararamdaman ka ba? Ang aking cultivation ay nasil na ni Xiaoyan. Mayroon pa akong kanyang madilim na enerhiya sa katawan, na maaring sumabog anumang oras. Ate, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Pasensya na at hindi kita natulungan. Hindi ko inakala na magiging punto ng kahinaan mo pa ako. 8. Huwag mong sabihin yan. Tama na. Huwag na kayong magsabi ng mga emosyonal na salita. Ayaw kong marinig. Chen Qingyon. Alam mong delikado, pero pumunta ka pa rin. AME, dahil alam niyang kung hindi siya pupunta, ang kanyang ate ay nasa panganib. Pigilan na ang usapan. Pakawalan mo siya. Huwag kang magmadali na saan ang hinihini ko. Narito na ako. Natatakot ka bang magbago ang isip ko? Ikaw ay isang malupit na tao sa antas ng emperador. Kailangan kong maging maingat. Paano kung hindi? Mukhang isang taong may malaking pangarap ka. Halika. Sige, igagalang kita bilang isang tunay na lalaki. Akala ko ba, walang ganong lalaki sa mundo na ganito katapat? Huwag, maliit na kapatid. Okay lang, ate. Hindi ba't mawawalan lang ako ng kapangyarihan? Mula ngayon, magiging ordinaryong tao na lang ako, magtatanim ng gulay at mag-aalaga ng bulaklak. Masaya na rin. Magandang desisyon, Chen Qingyon. Buksan mo na ang iyong isipan. Hayaan mong kunin ko ang iyong kapangyarihan. Huvak. Ito ba ang kapangyarihan ng isang emperador? Pakiramdam ko puno ako ng lakas. Ang gaan ng pakiramdam. Xiaoyan, nasiyahan ka na ba ngayon? Sobrang nasyahan ako. Kapatid, kumusta ka? Okay lang ako. Maliban sa konting hilo at panghihina. Wala akong nararamdaman. Talagang ibinigay mo ang lahat ng kapangyarihan mo para sa isang babae. Chen Pingyun, sa mahabang panahon, nagkamali ako sa iyo. Xiaoyan, ngayon. Pwede mo nang pakawalan ng ate ko. Ibigay mo na sa akin ang jade. Chen Qingyon, Chen Qingyon. Ang bait Montag talaga. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba maintindihan? Traitor ka. Ang pangako ay para lang sa mga bata, sa mundo ng mga matanda. Puno ito ng panlilinlang, kasalanan mo kasi masyado kang mabait. Xiaoyan, sobra ka na. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sigurado ka bang magiging traitor ka? Chen Qingyon, ngayon bala ka nang. Lakas, isang walang kwentang tao, at nagbabanta ka pa sa akin? Ako si Xiaoyan, ngayon ay isang emperador. Kuya Xiao. Paano mo nagawa ito? Yan Ran. Ipagtatanggol mo ba itong walang kwentang tao? Hindi siya walang kwenta. Siya ay isang tunay na lalaki, may puso at prinsipyo. Kung hindi ako, ikakasal ka sa isang taong hindi mo mahal. Kuya Xiao, hindi Montag rin naman ako minahal, di ba? Yan Ran, sinabi ko na sa iyo. Ang mga sinabi ko sa banquet hall. Yan para kay Chen Qingyon ayon. Upang siya'y akitin, ikaw ay aking babae. Paano ko maaring hayaan kang magpakasal sa iba? Totoman o hindi, Kuya Xiao. Marahil hindi talaga tayo bagay, ang hinahanap mo ay kapangyarihan at impluensya, habang ako'y nagnanais lamang ng payapang kaligayahan. Ay kakasal ka sa walang kwentang ito. Ganun ba? Ibibigay ko sa kanya ang aking jade pendant. Ziga. Kung ganon, mamatay ka rin. Gago ka. Mahal na mahal ka niya, pero kayang-kaya mong saktan siya. Batang hamak, nagpapanggap ka pang romantiko sa harap ng kamatayan. Siya ay aking babae, at aking aso, anuman ang gawin ko, ay wala kang pakialam. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaki mong pagkakamali? Hindi mo dapat inilagay ang iyong madilim na enerhiya. Sa aking pakalawang senior sister, alam mo, ang mga enerhiyang iyon ay maaari kong gamitin kahit saan. Ano ang sinasabi Montag? Ito.
Ano ang nangyayari? Ang banal na lupain ng Kinyon ay siyang namamahala sa kapalaran ng Dragon Nation. Ako si Chen Kinyon bilang Kinyon Emperor. Ang taglay kong kapangyarihan ay hindi ordinaryong banal na lakas. Hindi ang aking kapangyarihan, hindi nawawala ang aking kapangyarihan, hindi. Si Oyan. Ang pagbagsak mo ngayon ay nararapat lamang sa iyo. Subukan mong maranasan ang sakit ng pagkawala ng kapangyarihan. Junior brother. Bakit hindi mo pinigilan ang mga kapalaran na ito? Ito ang iyong sandigan sa pagunlad. Hayaan mo na. Wala na akong pagnanais na makipagkumpetensya kahit gaano kataas ang kapangyarihan. At lakas ay hindi katumbas ng pagmamahal ng taong nasa tabi ko, marahil. Ito ang tunay na kahulugan ng pagpapababa sa akin ng aming master. Ang aking kapangyarihan bumalik. Bumalik ang aking pagunlad, pati ang madilim na enerhiya ay nawala na. Si Oyan ngayong wala na siyang kapangyarihan. Ang kanyang mga pamamaraan ay mawawala na. Chen Qingyun, tune ikong malupit. Humph, sa loob ng maraming taon mong paggawa ng masama, hindi mo ba naisip? Ang resulta ngayon, Natalo ako sa iyo ngayon, kung may isa pang pagkakataon, ako. kung may isa pang pagkakataon, payuhan kitang maging mabuting tao, siya nga pala. Pagkatapos ng araw na ito, ikaw na ang magiging bagong war god ng Dragon Nation, di ba? Siguro ganoon nga, kailangan kong maging isang mabuting war god, kung hindi. Paano ko kayong protektahan ni Junior Sister, dahil ikaw ngayon ay isang ordinaryong tao na lamang. Ano naman kung ordinaryo lang ako? Ang tagal-tagal ko nang hindi naka. Relax ng ganito. Natalo na si Xiaoyan. Ngayon, ako na si Liu Qianqian. Ang mamamahala sa war god group. Ano ang hinihintay niyo? Takpen. Siege. Mga trader. Ako ang war god. Huwag niyo kong gagalawin. Hanggang ngayon, ang yabang mo pa rin. Aray. Tigil. Yanran, alam kong may pakialam ka pa rin sa akin. Yanran, ipagtatanggol mo pa ba siya? Huwag kang mag-alala. Wala na akong pag-asa sa kanya. May sasabihin pa ako. SA Kanya. Si Xiaoyan ay magiging bilanggo na. Kung may sasabihin ka, sa susunod na lang. Senior sister, hayaan mo siyang magsalita. Yanran, tulong Montag ako. Brother Chow, sa isip ko, lagging. Malaki ang tingin ko sa'yo. Kapangyarihan, lakas. Kung meron ako nito, mabibigyan kita ng mas magandang buhay. Anong kasalanan ko? Mali ka. Hindi ka o yan habol. Ang gusto ko lang malaman, totoo ka bang nagmamahal sa akin? Mahal kita. Pakasal na tayo. Kapag nakuha ko ang Jade Pendant, babawi ko ang lahat ng lakas ko. Ibigay mo sa akin ang Pisces Jade Pendant. Aray. Natakot ako. Yanran. Pakasal KSA akin. PDBA? Parang may mali. Anong nangyari, Junior Brother? Sa teorya, kung ang Pisces Jade Pendant ay sumanib kay Yanran, hindi dapat ito makikita sa labas. Anong ibig mong sabihin? Niloko ako ng matandang yon. Anong ibig sabihin? Sinasabi niya, para makuha ang Pisces Jade Pendant, kailangan niyang pakasalan ako. Panloloko lang pala yon? Ano? Pasensya na. Niloko kita. Dapat kang mamatay. Xiaoyan, alam kong gusto mo ang Pisces Jade Pendant, pero wala akong paraan para pigilan ka, kaya ginamit ko ang kasinungalingang ito, para manatili tayo. Ngayon ka ulang nalaman. Master pala ang may pakana nito. Alam niya. Ipse. Baka ngayon, tawa ng tawa yung matanda sa akin. Tanga ka, wala kang alam. Master, Pagpupugay sa may-ari ng banal na lupa. Ikaw pala yon, ang taong nagbigay ng alegorya sa aming pamilya, ang dakilang tao mula sa labas. Hoy, munting bata, huwag kang magulat ng ganyan. Hahaha. Ang mga ito ay maliit na bagay lamang, maliit na bagay. Master, grabe ang pinagdaanan ng aming bunso dahil sa iyo. Huminahon ka, ang ginagawa ko ay may sariling dahilan. Chen Qingyun, pagbagsak ng banal na lupa. Lubhang napakadali, kung walang pagsubok. Baka sa dakong huli ay mawalan ng tibay ang puso sa daan. pero Master, hindi ba't naabot ko na ang antas ng Emperador? Hinay-hinay ka, iyon ay peking antas lamang, kapag nalampasan mo ang pagsubok sa pag-ibig. Sa kakatunay na magiging walang kamatayang emperador. Kaya, Bazak. bumalik ang aking kapangyarihan. Mula ngayon, hindi ka lang
Emperador Kinyon, ikaw din ang magiging susunod na may-ari ng banal na lupa. Halika. Ito ang Kinyon token, dapat mong. Ingatan ito ng mabuti. Ikaw, Master. Hahaha, ako ay lalabas. S.A. Mundo. Paalam. Itong matandang ito. Ibinagsak sa akin ang responsibilidad, siya naman ay nag-enjoy. Ginong Chen. Sa totoo lang, nainggit ako sa iyong Ed. At humanga rin ako sa iyo. Binibining Lee dahil malinaw na ang sitwasyon. Hindi kita pipigilang umalis ang kasulatan ng kasal. Kung pinulit mo na, ayos lang. Nagbibiro ka, Ginoong Chen. Humihingi ako ng paumanhin, Yanran, sa mga nagawa ko. Pero hindi ko dapat pinigilan ang iyong kaligayahan. Ibalik mo na lang ang jed na ito. Ito ay pag-ari ng inyong banal na lupa ng Kinyon. Munting kaibig-ibig. Ikaw talagang munting kaibig-ibig. Kahit maging multo ka, hindi kita pababayaan. Mga tao, takpan ang bibig nito, ilabas. Opo. Binibining Lee naway maging masaya ka. Ate, may magandang balita ako. Nakuha ko na ang jade. Ano? Umalis na ang ate nating pangatlo. Ate, anong nangyari? Tingnan mo na lang. Habang walang malay ang third senior sister, nawala ng laman ang kumpanya. Para mabayaran ang utang, balak niyang umuwi para sa arranged marriage. Kung sakaling magpakasal talaga si junior sister sa iba, Grabe na, yun. Kailangan kong pumunta sa Imperial City. Para kunin si Lucien. talagang walang utang na loob. Nung nalugi ang kumpanya, saka lang naisipang bumalik sa amin. Lola, itong pinsan ko, tipikal na palamunin. Kung hindi lang siya maganda. Lola, pinsan, bakit ang sasakit ng mga salita ninyo? Masasakit ang salita. Noon, nang dalhin ka ng immortal sa bundok para mag-aral ng cultivation. Ang pamilya nating Luo ang sumuporta. Pero ikaw, nang magtagumpay ka ng konti, ano ang nagawa mo para sa pamilya natin? Hindi niyo po naunawaan, Lola. Lahat ng bagay ay may kanya-kanyang kapalaran. Hindi basta-basta ako makakatulong. Tigilan ang kalokohan. Siyang Master Zhao ay may daladala ng mga regalo at papunta na rito. Alam ko. Kaya nga sa pagbalik ko ngayon, hindi ko na balak umalis. Ngayon ko lang nalaman na ganito na pala ang kalagayan ng katawan ko. Hindi ko masisisi si junior brother kung iiwan niya ako. Sayang lang ang mga pangakong binitawan namin hindi na matutupad. Tita, Luo Shen. Young Master Zhu, dumating ka na lang. Bakit pa nagdala ng maraming regalo? Masaya lang ako, Luo Shen. Hindi ko inakalang papayag ang pakasal sa akin. Naku, Young Master Zhu, ano ba ang sinasabi mo Montag? Ang pamilya ninyong Zhao ang pinakamakapangyarihan sa Imperial City. Ang anak naming si Lucien. Bagay na bagay sa iyo. Tama si Kuya, ang pagkakaisa ng Zhao at Lu families ay dapat na ngayon. Luo Shen, ganito rin ba ang iniisip Montag? Talaga? Ganito ang iniisip mo? Napakaganda naman. Ang tagal nating hindi nakita. Kumusta na ang kumpanya mo? May problema, nasira ang cash flow. Hindi ko alam kung sino ang may kagagawan. Grabe naman. Kapag nalaman ko kung sino ang gumawa, ako ang unang papatay sa kanya. Hindi kaya. Siyang Master Zhu ang may pakana? Imposible. Hindi ko gagawin ang ganong kababang bagay. Pero, kung kailangan ni Miss Luo ng tulong ko, hindi ako mag-atubiling tumulong. Basta tayo ay magpakasal. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang iyong kumpanya. Tuso. Ang laro mo ay napakabata. Sino itong walang modo? Ang lakas ng loob mong pumasok sa bakuran ng pamilya Luo. Umalis ka. MGA alalay. Nasaan ang mga alalay? Ginoo, napakalakas niyang makipaglaban. Hindi namin siya mapigilan. Mga walang kwenta. Umalis kayo. 8. Narito na ako. Ano ang ginagawa mo dito? Sinabi ko na, huwag mong pakialaman ang mga bagay ko. Hindi kailangan kong makialam. Hindi ba't ikakasal ka kay Lianan? Hindi ba't gusto mong maging pinakamataas na pagkatao? Bakit? Ngayon mo na ako naalala? Akala ka o Zeno, kapatid pala ni Binibining Luo. Huwag mong isipin na dahil estudyante ka ng Kinyon Sacred Land, ay pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Sa Imperial Capital, ang pamilya Zhao, ay may kapangyarihan din. Ang daldal mo. Ako at ang ate ko ang nag-uusap. Bakit ka nakikisali? Luo Shen. Pakitignan mo ang kapatid mo. Sinaktan niya si Ginong Zhao.
Talagang walang respeto. Lola, Tama na, Chen yun. Tapos na ang lahat sa ating dalawa. Ayokong gawing masyadong masahol ang sitwasyon. 8. May hindi pagkakaunawaan dito. Pakinggan mo ako. Noong araw ng pagpili ng nobyo, sa tingin ko ay malinaw na. Ang ating pinag-usapan. Pakawalan mo si Ginoong Zhou. Bakit ko siya pakakawalan? Para magpatuloy siya sa kanyang kaguluhan. Lola, Ikaf na malas. Kung may mangyari man sa lola ko, gagantihan kita. Titingnan ko. kaya mo ba? Ate, huwag mong kalimutan. Ang aking pamamaraan ng pag-usok ay minana sa ating guro. Hindi ito magiging problema para sa akin. Sandali. Bilisan Montag. Pakawalan si Ginong Zhao, may sasabihin siya. Kapatid, pakawalan mo siya agad. Bilisan mo. Oy. Huwag kang gagalaw. Ang sakit na matanda, ako lang ang makakagamot. Ikaw ang makakagamot? Marunong ka rin magdiagnose. Ang gamot na ito ay tinatawag na detox powder. Isang piraso lang, gagaling na. Detox powder. Bisita ka sa pamilya Lo. Bakit ka nagdala ng detox powder? Di Montag na problema yan. Pagkatapos maging tunay na emperor, kahit ganitong sakit, ay malinaw na makikita. Mukhang. Ang third senior sister ay namana sa lola niya. Okay, tapos na. Gumaling na ang matanda. Sigurado ka, gumaling na. Syempre naman. 100% ako sigurado. Yung miss, wag mo na akong pasalamatan. Trabaho ka o lang, tu. Lola, ano nangyari? Bakit pareho ng sintomas ko? Jushe, ano nangyari? Bakit biglang dumugo ang lola ko? Mali. Ang kinuha ko ay antidote para sa spring poison pill ah. Spring poison pill. Zuxian, nilason mo ang lola. Wala akong ginawa, nagkamali lang ako ng salita. Sabihin mo, ano talaga nangyari? Hindi ko alam. Si Zhao Xiao ang pumili sa akin na magpangga. Kung hindi, babaliin niya ang paa ko. Anong kalukuhan yan? Hindi ako nagkakalat, ikaw talaga si Zhao Xiao. Ginawa mo, tupa magpakitang gilas sa ate ko. Ang importante ngayon, paano gagamutin ang lola? Senior sister, huwag ka muna mag-alala. Pareho lang ang kalagayan ng matanda sa'yo. Kaya ko itong gamutin. CJ, subukan mo. Lanan, Kahit antidote ko hindi makagaling, ano pang gagamitin mo? Mas mabilis pa kung tumawag ka ng 120. kung magsasalita ka pa, hindi lang bibig ang tatakpan ko. Sige, matapang ka. Tigil, Lola, Ano nangyari sa akin? matanda. Okay ka na. Nagaling talaga niya. kung kaya talagang gumaling. Kung ganon, magagamot na rin ang sakit ko. Siyempre, Uy, ano ba ginagawa Montag? mga mahal kong senior, paki-explain naman sa akin. Ngayon, kahit anong gawin ko, hindi na ako makakalinis. Akala ka o ano na naman. Hui, busy AKOA, may expedition on War God Group. Talagang hindi ako makakalayo. Ako rin, nakaraan, abala ako sa inyong dalawa. Yung mga fans club ko, halos magwala na. Senior Kian, tulungan mo naman ako. Narinig mo mismo kay Master, lahat yan ay kanyang plano. Tama nga naman. Junior, kung hindi para makuha ang Twin Fish Jade, Para magamot ka, hindi ka naman lulukuhin ni Junior Brother. sabi ko na nga third senior sister, ngayong lumabas na ang katotohanan. Ikaw, huwag ka nang magpaka-plastic. Kayong tatlo, magkakasabwat kayo. Ako lang ang naloko ng todo. Mahal kong senior, ano ba talaga ang kailangan? Para maniwala ka sa akin. Simple lang, Sige, sabihin mo na. halikan mo ako. Si-